Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR. At ito nga mga kababayan, nasa thumbnail po natin, latest news, matindi to. Sumabog na sa galit, Loren at Bongo kumanta na, PhilHealth bistado na. Nako, yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na to. At eto na nga, simulan na po natin to. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao. Hearing sa Senado tungkol sa PhilHealth. Nandun si Senator Bongo bilang chairman ng Committee on Health. Nandun din si Senator Loren Ligarda. Sumabog sa galit. Halos nabuking na po ang PhilHealth. Inamin nila na talagang nagplano sila, nagagastos ng 137.7 million pesos para sa kanilang. Nako, ang laki naman yan. Mabuti na lang at may social media, mabuti at So yan mga kababayan, lampas 100 million. Grabe. Gagastusin po para sa anibersaryo ng PhilHealth, no? Ito lang ang masasabi ko diyan, no? Sana all. Mapapasana all ka na lang dito po sa PhilHealth, no? Kasi biruin mo dito po sa mga benepisyo ng ating mga kababayan, no? Na naghuhulog or nagko-contribute para sa kanilang healthcare, no? Pagdating po sa ospital, ikakapiranggot lang ang inaawas ninyo. Pero pagdating po sa kapritsyohan ninyo, nako, siguro ko mababa na po yung 100 million na yan. Kung hindi nga kayo siguro, di ba? Kung hindi nga tinutukan ng taong bayan itong PhilHealth na ito. Kung hindi lang naging maingay ang PhilHealth, di ba? Siguro ko mas malaki pa sa 100 million plus ang gagastusin ninyo para sa anniversary ninyo, di ba? Buti na lang talaga, tama po yung sinasabi ni General Macanas, no? Na buti na lang may social media, no? At naagapan po ang pagpangurap ng mga hinayutak na ito. booking. Salamat tayo kay Dr. Tony Riachon. Ito, nagkakaroon na ng hearing. Nakaka-high blood itong ginagawa sa PhilHealth. By the way, may nabasa akong comments o mga post na ang CEO ng PhilHealth ay kamag-anak daw ni First Lady Lisa Araneta Marcos. Nako. Ang daming naghihingalong. Nako mga kaubayan, no? Kung kamag-anak po ni First Lady Lisa Araneta Marcos, for example lang kamag-anak ng ating First Lady itong namumuno dito sa PhilHealth. Anong tawag dyan? Diba? Meron pong tawag dyan conflict of interest. Magkakaroon po ng conflict of interest sapagkat pwede nilang i-manipulate, no? Yung mga documents, yung mga pera, pwede nilang i-manipulate yung budget. Yung mga contribution ng ating mga kababayan ay pwede po nilang i-manipulate. Kasi nga po, kamag-anak, ang tawag dyan? Kamag-anak, may tawag dyan kalimutan ko lang. Kamag-anak, basta, magkakamag-anak lang yung nasa isang, government, baga. Or company, di ba? Kamag-anak company ba yun? Well, anyway, no, napag-uusapan lang naman natin dito si First Lady, no? At conflict of interest. Ito ring Maharlika Investment Fund, no? Diyan po mismo sa building ng First Lady, no? Na si First Lady Araneta Marcos, sa building mismo ng kanyang law firm, no? Itinayo or nagrenta itong Maharlika Investment Incorporated, mga kababayan. So, yan, magkakaroon na naman po ng conflict of interest. Diba? Bakit ba palaging nadadawit itong First Lady natin? Dito sa mga conflict of interest, diba? O doon, syempre, galing po yun sa diba? Anak niya nga po yung nagpasimuno sa
Maharlika Fund na yan. Tapos magtatayo ng opisina doon pa sa law firm ng First Lady. Aba, coincidence, no? Mga kababayan. Coincidence lang ba o talagang sinasadya? Kasi nga may interest sila, no? Well, anyway. Pasyente, ang daming naghihirap na pasyente. Napakaliit yung benepisyong natatanggap sa PhilHealth ng mga kawawang pasyente. Yan po yung sinasabi natin, no? May tapang pa sila, may konsensya pa silang gagastos ng 137 million Tama. para sa anniversary. Anong klaseng gobyerno ito? Kaya salamat at may Senator Ligarda at Senator Bongo na At saka ito pa, mga kababayan, no? Itong paggastos po nila ng 100 million plus sa anniversary nila. Although the president said na sa Pasko lang, no? Ngayong darating na Pasko, tayo po ay maging simple lang ang ating pagdaraos ng ating Kapaskuhan. Yun po ang sabi ng ating president. Kailan bang anniversary ng PhilHealth? Well, anyway, even it's not Christmas, no? Itong anniversary ng PhilHealth, even if it is not Christmas, anniversary nga eh. Kailangan nyo pa rin sumunod doon sa maging simple lang ang selebrasyon, no? Lalo na kayo, nasa healthcare kayo at ano yan eh. Kumbaga makisama doon po sa mga nangangailangan. Kaso iba yata ang pakikisama ng mga hinayutak na ito, no? Pag wala kang ganito, mahirap pa siguro makisama sa mga tulad ditong mga taong ito. nakikialam. Pakinggan natin yung hearing. Yan na, nagalit na. Sa part ba ng working budget ninyo kukunin yung 130? Mr. Chair, ito po ay proposal pa lang. Proposal, kaya na, pag kumatuloy na sa kukunin. Gago. Yan po masasabi ko. Sabi na, ito po isang proposal pa lang. Talaga. Lahat naman dumadaan sa proposal, but it is your plan, no? Yan po talaga ang plano ninyo, ang gumastos ng 100 million plus anniversary ninyo. Ang tinatanong kayo na saan ninyo kukunin, 'di ba? Diyan ba ninyo kukunin sa mga sa contribution, ng mga PhilHealth members? Aba. Kung diyan niyo po kukunin, mahiya naman po kayo. 'Di ba? Meron na mga bonus, 'di ba? Bonuses like ginawa ni Senator Risa Hontiveros diyan sa PhilHealth, 'di ba? Nagbigay siya ng malalaking bonus doon po sa mga empleyado ng PhilHealth. O meron na nga kayong malalaking bonus, gagastos pa kayo ng 100 million plus para sa anniversary ninyo. Oo. Huwag niyo pong lukuhin ng taong bayan, no? Isipin niyo buwan-buwan po tayo naguhulog or kayo. Kasi ako hindi naman ako naguhulog yan eh. Kayo pong mga manggagawa, dugo at pawis po ninyo ang puhunan dyan sa PhilHealth, no? Tapos gagastusin lang yan ng ganun-ganun lang. O tama talagang sinasabi ko last time di ba? Kapag pinaghirapan mo po ang isang bagay, no, lalo na pa pag pera, ang hirap mong ang hirap mong hugutin, di ba? To expense. Pero pag hindi mo naman ito hindi mo naman pinaghirapan, gaya ng ginagawa nitong mga hinayutak na to. Kaliwat ka, hindi lang sa PhilHealth. Maging po yung yung pamimigay ng ayuda, kaliwat kanan kasi hindi nga po nila pinaghirapan yan eh. Pinaghirapan po yan ng bawat isang Pilipino na naghuhulog ng tax or kinakaltasan ng taxes at contribution dito sa PhilHealth. Pero ganun-ganun na lang nila gastusin. Yan ang sinasabi natin. Wala silang pakialam kasi hindi naman po pera nila yan. Ba? Corporate operating budget sa part pa rin ng working budget ninyo. Ilang pasyente matutulungan niya? Ilang pasyente. Ni Senator Bongo talagang may malasakit. 137
37.7, yun ang exact amount. O, kaya niran out 138. Ilang pasyente? Ilang pasyenteng matutulungan yan? Tama. Grabe. Yung programa ni Ted Filon, kahapon napanood ko yung Think About It. Si Nanay Elsa, nagkaroon ng sakit sa puso, inoperahan sa Philippine Heart Center. Ang bill niya, total bill is more than 700,000 pesos. Tumulong ang PhilHealth. Alam niyo magkano ang binigay ng PhilHealth? Magkano po? 27,000 pesos. Ganyan po, pagalang Yan ang sinasabi natin. Tapos sinasabi pa ni, kahapon di ba yung vlog natin, sinasabi po ni Speaker Martin Romualdez, no? Na hihinto muna ng paghuhulog yung mga PhilHealth contributors. Kasi marami daw pera eh. Tapos, i-zero billing pa yung mga pasyente, no? Na doon sa mga ospital na accredited po ng PhilHealth. Nako, isa po yung pambubudol. Sabi ko nga kahapon, isa po yung pambubudol at panluloko. Panliling lang sa ordinaryong Pilipino. Akala mo talaga, maganda naman talaga. Biruin mo, zero billing ha. Oh, magkakasakit ka ngayon, zero na, okay na. Kahit magsasakit, for example lang, magkasakit ako ngayon, okay lang kasi zero na yung billing eh. Pero mga kababayan, yung sinasabi yung sinasabi ni Speaker Martin Romualdez is possible or impossible. Ngayon nga, meron tayong excess fund, no? Na almost 90 billion. Hindi nga nila ma-zero billing yung mga Tingnan nyo to, 700,000, 20,000 lang yung nila. Shinolder. Paano nila masi-zero yung billing ng bawat isang contributors or members ng PhilHealth? Niluloko talaga tayo nito akala siguro talaga nitong mga lawmakers, no? Akala siguro nila walang isip ang ordinaryong Pilipino. Sila lang ang may isip. No? Kahit naman hindi ka makapag-aral base sa logic ng pangyayari ngayon sa PhilHealth, masasabi mo talagang panloloko lang ito. ang PhilHealth. Tapos sinasabi pa ng Pangulo na huwag kayong mag-alala. Kahit walang subsidy ang PhilHealth, Isa pa to. dadagdagan pa namin ang benepisyo yung matatanggap. Kaya in good hands, yan ang sinasabi ng Pangulo. Hindi niya alam ang katulad ni Nanay Elsa. Tama. Maraming pong ganyan, ha? Malaking hospital bill, 27,000 lang ang itinulong ng PhilHealth. Tapos, ito, gagastos pa sila ng 138 million para sa kanilang anniversary. Anong klaseng? Kaya hindi natin masisi itong si Senator Ligarde na sumigaw na. Tama. No? Sobra na eh. Anniversary budget, 30 years na sila, 137 million, 128 million. Siguro naman, hindi naman ang Christmas party or celebration. Siguro naman, hindi biyahe. Siguro naman, hindi pagkain ng mga officers. Siguro, ito ay panaganap ng mga package. Di ba po? Ano ba yung 128 million? Mr. Chair, sorry. Putulin lang natin saglit mga kabayan, no? Kasi bigla akong naisip, no? Ito palang PhilHealth, no? Ay parang gumagaya lang dito kay President Bongbong Marcos Jr. Kasi po nung SONA, 'di ba? Gumastos po sila ng 20 million for just ilang oras lang 'yon? 3 hours? 2 hours? No, wala nga, 30 minutes lang siguro yung speech eh, no? Oh. Gumastos po sila ng 20 million. Ngayon naman po anniversary ng PhilHealth, 100 plus million ang gagastusin nila. O, di ba? Kung bagay sa anak, kung anak itong PhilHealth ng presidente, like father, like son po ito, ang sana nagaling. Tapos balik sa tanong ko na yung 600 billion at 431 billion hindi pa rin maliwanag kung paano pa to o iba po. Mr. Chair, we just explain very quickly, just for the purposes of expediting the discussion. What was approved by the board and what was decided in PhilHealth already is the budget for the 30th anniversary was brought down to a few 100,000 pesos only. Just to clarify everything, there's nothing Few 100,000 pesos only. Maniwala kayo doon sa PhilHealth official.
Kasi, nagkaroon ng board. So, proposal. Present. Yung 137.7 million, may mga sports fest, may gala night. Gala night, yung party-party na naman. Mahilig talaga sila sa gala night. Mabuti na lang may kumontra sa board. Mabuti na lang at meron pang mga Pilipino na nakaupo sa board at dinis-approve. Dapat- Dito nyo Dapat pangalanan po yung member ng board na kumontra. Para sa susunod mga kabayan, siya na po ang italaga nating chairman. Diba? Siya na po ang gawin nating chairman dyan sa PhilHealth. Oh, payag ba kayo? Yung nag-oppose na board member? Diba? Siya na po ang gawin nating chairman or CEO ng PhilHealth. So, yan ang tunay na may malasakit. hindi dahil marami kayo na gustong-gustong ganyan, no? Siya matapang na nagsalita. Ha? Nag-oppose sa inyo dahil mali ang ginagawa ninyo. Kasi kung tama ang ginagawa nila, no? Although talagang tama yan para sa kanila, empleyado yan Diba? Pero ito, iba po ang tama at sakto kaysa po sa may malasakit sa taong bayan. Diba? Palakpakan po natin ito. Hindi nga lang pinangalanan kung sino mo ito. Magre-research po tayo kung sino yung sino yung nag-oppose na yan. O sana ibalita kung sino yung nag-oppose sa na board member ng PhilHealth, no? Para mapasalamatan ng taong bayan, mapasalamatan po siya ng bawat isang contributors or members ng PhilHealth, di ba? And Sports Fest, 32 million and 13 million. Habang ang dami-dami nangangailangan ng healthcare. Anyway, guys, na ito. Who's a smart person today? Mr. Chair, this was endorsed by a group inside PhilHealth. Sino yung grupo? You have to name the group because you have to enlighten that group. Kung hindi po dinis-approve ng board ito at hindi kami nanonood sa inyo, walang oversight function ang Senado, ang Congress, you could have, because you're a GOCC, we don't watch you every day. Mr. Chairman, Sino po ang brilliant na speaking nito? we have an anniversary committee. Sino po ang head ng anniversary committee? Anniversary committee was headed by Mr. Ray Valenia. Yes, can that person, please, not now, don't waste my time. Give a memo. tandaan na natin, Mr. Ray Valenia. Siya yung nagplano. Nagplano ng 137.7 million na gastusin. So yung taong yan, mga kababayan, dapat yan po ang matanggal. Dapat yan po ang matanggal dyan sa PhilHealth. No? At yung nag-oppose, kung sino man yung nag-oppose na yun, yun po ang gawin nating chairperson or CEO ng PhilHealth, no? Para yun talagang tunay na malasakit. Or di kaya itong si Senator Loren Legarda, diba? Ilagay natin dyan sa PhilHealth. Parang hindi naman tayo nagano yan. Kasi appointed by the President yata ang PhilHealth. Diba? So pag appointed by the President, wala talaga tayong mapapala. Wala na yung mga kabayan. Ano po ang inyong reaksyon, opinion patungkol po sa video ito ay comment lang po sa baba. Para at least alam po ng ating mga kabayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao.